2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8, ang ating pong tema for this month is Christ-like stewardship, faithfully managing God's gift. Katulad po ng nabanggit ko po sa inyo, we have only allotted 1 month in a year para pag-usapan po ang pagbibigay. At yan po yung buwan po ng July. Pagkatapos po ng July ay hindi nyo na po ko maririnig na magsalita pa patungkol po sa pagbibigay. Kaya puro pagbibigay po ang pinag-uusapan po natin kapag July. 2 Corinthians chapter 8, babasahin ko po at inyo pong sundan sa inyong mga paningin. Ang sabi niya, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Pwede na po tayong maupo. Alam niyo po kung mayroong mga paksa na medyo mahirap ituro sa church ay yung paksa po ng pagbibigay. Dahil marami pong mga mananampalataya ang nakikiliti kapag pagbibigay ang pinag-aaralan po natin sa church. Sapagkat alam po nila na the pastor will be teaching about giving at kukumbinsihin ang mga tao na magbigay. Alam niyo kung ako lang po ang masusunod, I would rather avoid teaching about giving. Sapagkat napakahirap na paksa po nito na pag-aralan. Ganun pa man, dahil ito po ay nakalagay sa salita ng Panginoon at maraming pagkakataon, the Lord Jesus Christ Himself tackled stewardship more than heaven and hell combined. Mas maraming beses na ito po yung tinuro niya sa mga tao. Yung pagiging katiwala natin ng mga biyayang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. And I think it's only fitting na pag-aralan din po natin ito. It's only right and appropriate na as a church, mapag-aralan po natin ang gantong mga paksa. The title of our message this morning is The Grace of Giving. The Grace of Giving. Sa Tagalog, ang biyaya ng pagkakaloob. The grace of giving. Sa mga verses na binasa po natin, the Bible mentions churches of Macedonia. Churches, plural. Ibig sabihin, marami itong mga simbahan na to. Macedonia is a region at may mga churches na sinimulan si Apostle Paul sa Macedonia. Ang mga churches na tinutukoy po niya dito ay yung church sa Philippi, church sa Thessalonica, at church sa Berea. So Philippi, Thessalonica, and Berea. 3 church ang tinukoy po niya dito. At itong church na to are struggling churches. Hirap silang mga simbahan. Bakit hirap ang mga simbahan po na to? For one thing, hirap po yung mga membro nila. Struggle sa buhay, yung mga membro po nila. Alam nyo, sa buhay po natin, madalas nating naririnig na mahirap ang buhay, masakit ang biye, walang makain, mahirap maghanap ng trabaho. Kapag yun na lamang at yun palagi ang bukang bibig natin, naturally, yun ang magiging kalagayan natin sa buhay. Kasi in the first place, pessimistic ka na, negative na yung iniisip mo. Kaya ang inclination mo, dun ang magiging direction ng buhay mo. Pero kapag optimistic ka at positive ka sa iyong buhay, ang natural inclination mo ay sa direction na iyon. Kaya kung papansinin po natin the attributes of most successful people,
they are positive thinkers. Bagamat may mga negative hurdles along the way, pero overcome nila yon dun sa positive thinking nila. Kaya natin, kaya natin, kaya natin. Okay lang yan, okay lang yan. Kaya these people, no wonder, they always succeed in life. Kahit anong hawakan nila, nagpa-flourish, nagsasucceed sila. Pero meron mga tao naman na kahit anong gawin nila sa buhay nila, parang walang nangyayari. It all starts in the mind. Ngayon, itong mga churches na to, struggling sila. Bakit sila struggling? Yung mga members sa Philippi, Thessalonica, and Berea are under persecution. Kung maalala nyo sa Jerusalem Church, sinunog ni King Nero yung buong Jerusalem. At pagkatapos ay ibinintang niya sa mga Christians sa Jerusalem. Kaya yung mga Christians sa Jerusalem, pinersecute sila ngayon. So ang ginawa nila, they flee. Umalis sila, tumakas sila. They were scattered abroad. Kokonti lang, mga fragments na lang ang natira sa Jerusalem. Pero yung mga Kristiyano na ito na umalis, sabi ng Bible, kahit saan man sila pumunta, they continue to preach the Word of God. At yung pangangaral nila ng salita ng Panginoon ay mayroong mga na-establish na mga churches. Kaya nung si Apostle Paul ay nagpunta sa mga lugar na to, hindi naging mahirap sa kanya ang mag-establish ng church sapagkat yung salita ng Panginoon ay naitanim na sa mga taong ito. Naging madali para sa kanya ang mag-establish ng church sa Philippi, sa Thessalonica, at sa Berea. At dahil under-persecuted yung mga Christian, mahirap sa kanila ang maghanap ng trabaho. Once na nalaman nila na Christian ka, denied ka na kagad sa application mo. Di ba kapag nag-a-apply tayo ng trabaho sa ating biodata pa noon ngayon resume na. Nilalagay natin doon, religion. Yung iba, parang merong discrimination, hindi nila ilalagay na Baptist, ilalagay nila Christian. Hindi nila ilalagay na specific. Natatakot sila na baka maging dahilan yon na hindi siya matanggap sa trabaho. So these people sa Philippi, Thessalonica, and Berea, they are under persecuted because of their affiliation and association with Jesus Christ. Hirap silang manganap ng trabaho. Kung may trabaho ka naman, either tatanggalin ka or madidemote ka. Merong discrimination. Kaya bagamat maganda naman ang economic status ng mga bayan na to, pero dahil yung mga Christians, they are under persecution, hirap silang mamuhay ng maayos. At yung laman ng mga simbahan na to, ay mga taong halos walang trabaho, hirap maghanap buhay. Kaya struggling yung mga churches. Ngayon, sa kabila ng kanilang struggle, sa kabila ng kanilang kahirapan, Apostle Paul commended these churches. Kinumend ni Apostle Paul ang mga churches na to na sa kabila ng kanilang kahirapan, nandun yung kanilang pagnanais na makatulong pa rin sa church sa Jerusalem. In fact, nakikiusap sila kay Paul. Natanggapin yung nalikom nilang mga kaloob para makatulong sa Jerusalem. Gusto kong maintindihan natin itong mga verses na binasa po natin. Ibalik mo, Kuya Jonas, doon yan. Minsan kasi kapag English, ang hirap intindihin, hihimay-himayin po natin. Sabi niya sa verse 1, "Moreover, brethren," this is Apostle Paul speaking to the Christians at Corinth. Yung Corinth, isa po sa mga mayamang simbahan. Sapagkat yung Corinth ay sentro ng kalakalan. Kumbaga sa Pilipinas, ito yung Makati or Taguig. Nandun lahat ng malalaking mga business. So yung mga taong nakatira doon, dahil maraming mga malalaking mga business doon, halos lahat ng tao doon may trabaho. May kita, may pera yung mga tao doon. Ganito yung Corinth. Mayaman yung church na to. Ang sabi ni Apostle po sa kanila, "We do you to wit of the grace of God." Gusto kong malaman ninyo yung biyaya ng Diyos na ibinigay, bestowed
on the churches of Macedonia. So yung biyaya ng Panginoon, the grace of God was bestowed on the churches of Macedonia. Yung church sa Philippi, sa Thessalonica, at sa Berea ay nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. The grace of God was bestowed to these churches. Ipinapaalam ni Apostle Paul sa mga Christians sa Corinth. Oy, mga Kristiyano sa Corinth, mayaman kayo. Tingnan niyo itong mga church na to. Struggling sila, mahirap sila. Pero binigay ng Diyos yung biyaya niya sa kanila. Tingnan natin yung kalagayan nila, verse number 2. How that in a great trial of affliction. Yung affliction, this is their persecution. At tinuturing nila na ito'y pagsubok ng Diyos sa kanila, yung persecution. At hindi basta persecution. Great trial of affliction. Matindi yung pag-uusig sa kanila. Hindi lamang sila under persecuted, merong discrimination sa kanila. Hirap sila, parang pinandidirihan sila ng tao sa lipunan simply because they are Christians. Doon pa lamang, meron ng discrimination. So, ang sabi ng Bible, the abundance of their joy. Sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, masaya sila. Alam niyo po ba na the happiest people in the world are mostly poor? O, hindi kayo masaya, ibig sabihin, hindi kayo mahirap. Mayaman kayo. Correct? Bigla silang umiti na. Basta hindi. Mahirap po kami. The abundance of their joy. Masaya sila sa kabila ng kanilang kahirapan. And their deep poverty. Hindi lamang sila under persecuted. Hindi lamang sila discriminated. Mahirap sila. Deep poverty. Their poverty is below poverty level of the society. Mahirap pa sa daga kung ituring. Alam niyo po yung ibig sabihin nun? Pag sinabi natin mahirap pa sa daga, hindi mo alam saan mo kukunin yung susunod na kakainin mo. Hindi katulad ng marami sa atin, yung palabigasan natin, puno ng laman. Yung cabinet natin, kahit papano, may laman. Yung marami sa atin, alam natin, luto na yung tanghalian natin mamaya. Yung iba sa atin, kakain sa labas. Hindi natin iniisip. Pero yung mga taong ito, hindi nila alam sa nila kukunin yung susunod na kakainin nila. They are under deep poverty. Kumbaga parang pinagtakluban ng langit at lupa ang buhay nila. Ganon sila kahirap. Pero pansinin nyo anong sabi ng Bible. Their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Ano yung liberality? That is generosity. Liberal. So itong churches na to, itong tatlong church na to, nagsama-sama sila at nag-offering sila, nag-raise sila ng fund para sa church sa Jerusalem, makatulong doon. Paano nangyari? Naghihirap sila. But the clear description of the Bible is that they did not just give, but they give generously. What would you feel if you have received an undeserving, generous gift? Bigla kang binigyan ng regalo. Generously. Hindi lang siya basta regalo. Pag sinabi natin generous, talagang marami, malaki. Sobra sa ine-expect. What would you feel pag nakatanggap ka ng ganon? Sino po ditong naka-experience ng ganon? Pinagkalooban ka ng regalo, nagtas ang kamay si Brother Joe, hindi kita tatawagin na mahihiya ako. Siyempre, masaya ka, di ba? Masaya ka.
Paano naman kung yung nagbigay sa iyo, higit sa kanyang kakayahan ang binigay niya? Alam niyo, naalala ko, several years ago, kami mag-asawa. First time, kami bilang mag-asawa, ay niregaluhan po kami ng one-night stay in a hotel sa Tagaytay, overlooking yung Taal. First time na-experience namin yun. Para sa amin, it was a surprise and it was an undeserving gift. Very generous yung regalo na yun. Then, few years after that, meron pong mag-asawa dito sa church po natin. Wala sila ngayon, kaya sabihin ko. Ay sinama po kami, birthday ko ata yun overnight retreat sa Pangasinan. Wala kaming binayaran. Sasakay lang kami ng sasakyan, kakain kami, wala kaming binayaran pati pagkain. That is an undeserving, generous gift. Then at one time, meron pong isang babae sa church right after ng prayer meeting, meron po siyang inabot na cheque sa akin. Para sa inyo. Pambayad po sa monthly amortization ng sasakyan na hinulugan namin. That is a very generous gift. It is beyond what is expected. Then meron po tayong member dito sa church, wala na po siya ngayon dito, pero hindi siya nakakalimot. Nung nabalitaan niya, ewan ko, baka merong anghel ditong nagbulong sa kanya, nag-message sa kanya, na si Pastor ganito, bigla na lang siyang all of a sudden, ay nagpadala po ng pera. One time, minsan sa umaga, nakita ko na lamang yung text, may pinadala siyang pera for my medical procedures. Now, these are unexpected and generous gift. Na ginawa nila to, binigay nila out of the abundance na meron sila. Of course, masaya ka. Di ba? Na itong mga taong ito, nakakaalala sila. Pero what if may nagbigay sa iyo, sa kabila ng kanyang kalagayan na naghihirap siya, magagawa pa rin niyang magbigay. Alam nyo, ilang beses nyo nang ginawa na nagko-collecta kayo, may contribution. Si Paul ang may kagagawa nito Either birthday or pastor's appreciation, basta may kailangan si pastor, may collection na ginagawa. Tapos iaabot sa akin. Ako naman, ang gagawin ko, hihingin ko yung listahan kay Paul. Nung una, ayaw niyang ibigay Ayaw niya talaga. Pero nagawan ko ng paraan yun, nakuha ko yung listahan sa ibang tao. Nakita ko. Nung sumunod na ginawa niya yun, hiningi ko yung listahan uli kay Paul. Paul, I need the list. Opo, sabi niya. Nagulat ako, hindi siya nagdalawang salita. Opo, kanya. Sinend naman niya. Nandun, nakita ko listahan, pati mga amount. Problema, puro anonymous nakalagay. Matalino talaga siya. Hindi niya lagay mga pangalan, puro anonymous. Pero eventually, binigay din niya yung pangalan. Then lately, yung pinaka-last, binigay po siyang listahan sa akin. May mga pangalan ako nakita doon. Alam ko, mahirap pa sila sa daga. Tutulo na lang ang luha mo. Itong mga taong ito, nagagawa pa rin nilang magbigay sa kabila ng kalagayan nila. And I do believe, yung mga churches na to, sa kabila ng kalagayan nila, na naghihirap sila, nagawa pa rin nilang magbigay. Iba yung kaligayahan na nararamdaman ng Diyos sa kanila. Dahil lang sabi ng Bible, verse number 3, for to their power I bear record, and beyond their power, higit pa sa kanilang kakayahan, they were willing of themselves. Kagusto talaga nilang makatulong. Samantalang sila, nangangailangan din sila ng tulong. Verse number 4, ang sabi nila kay Paul, praying us with much entreaty that we would receive the gift. Pinipilit nila si Apostle Paul na tanggapin yung mga regalong yun. To the point na halos magmakaawa na sila kay Apostle Paul na tanggapin niya at dalhin sa Jerusalem. Bakit?
and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Dahil gusto nilang makabahagi sa pagmiministeryo sa mga kapwa mananampalataya. Verse 5, and this they did, not as we hope, hindi dahil sa humingi kami sa kanila, hindi dahil sa inaasahan namin silang tumulong, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. I do believe hindi po lumapit sa Apostle Paul sa mga churches na to dahil alam niya yung kalagayan nila. Lumapit sa Apostle Paul sa mga Corinthian believers dahil alam niyang mayaman ng church na to. Hindi siya lumapit sa Philippi, sa Thessalonica, sa Berea. Hirap sila, discriminated sila, struggling sila, persecuted sila. Hindi na ako lalapit sa kanila, sa Corinth ako lalapit. Pero out of their own volition, pusang loob, tumulong itong tatlong church na to. Kaya si Apostle Paul, he took advantage of the opportunity na gamiting example yung mga church na yon para hikayatin yung church sa Corinth na tumulong din. These three churches in Macedonia were commended by Paul. Sa verse 9, mababasa po natin yung word na grace. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Binanggit po uli yung biyaya ng Panginoong Jesucristo. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ. What is grace? Maraming beses na po natin itong natakel, pero ulitin ko for the sake of our point. Grace is receiving what you don't deserve, while mercy is not receiving what you deserve. At ang example po natin dito ay yung langit at impyerno. We do not deserve heaven, but God will give it to us. That is grace. Hindi mo deserve, pero ibibigay. Yung impyerno, ang deserve natin dahil makasalanan tayo. We are sinners by nature. Yun ang deserve natin, pero hindi ibibigay sa atin. That is mercy. So dito, ginamit uli yung word na grace sa verse number 9. Ito yung mga bagay na hindi natin deserve, pero ibibigay sa atin. At ang example niya dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat siya'y mayaman, naging mahirap siya para tayo maranasan natin ang maging mayaman sa Diyos. Ngayon ang tanong, nararanasan ba natin yung yaman na yon sa panahon natin ngayon? Alam niyo po kung ano ang problema sa maraming mga tao ngayon? Kapag sinabing blessing, pag sinabing grace, ang iniisip nila palagi, pera. Pag walang pera, walang blessing. Now, let me make this clear. Na yung blessing ng Panginoon, it does not only comes in the form of finances. Wala kang pera pero hindi mo alam pinagpapala ka na ng Panginoon. Dumarating ang biyaya ng Panginoon sa maraming hugis at kulay sa buhay po natin. Ngayon, yung mga blessing na binigay ng Panginoon sa atin, ano ba yung mga blessing na binigay ng Diyos sa atin? God did not only open heaven for us. God did not only give you a good health. God did not only bless you with abundance, but the Bible says God gave of Himself to us. Ang sarili mismo ng Diyos ang ibinigay niya sa atin. Yung sarili niyang binigay niya. He did not only give a portion of Himself. He did not only give a portion of His wealth. He did not only open His kingdom for us, but the Bible says He gave of Himself. Ibinigay po niya ang kanyang sarili. So natin makikita yan, Galatians 1:4. Who gave Himself for our sins, that He might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. He gave Himself. Galatians 2:20.
I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Titus 2:14, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. 3 beses binanggit ng Bible that God gave of himself. Ibinigay po niya yung kanyang sarili sa atin. Wala siyang itinangi. Ibig sabihin, yung buong buo sa kanya, ibinigay niya. That is the very spirit of the churches in Macedonia. Anong sabi niya? Verse number 4. Verse number 5. And this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord. Bakit ganun na lamang yung kaligayahan nila na tumulong at magbigay? Sa kabila ng kanilang kahirapan, parang napakaluwag pa sa kanila ang magbigay. Napakagaan sa kanila ang tumulong kahit na nahihirapan sila. Dahil ang sabi ng Bible, they gave first themselves to the Lord. Ibinigay nilang una yung sarili nila sa Diyos. Alam nyo, kapag suko ang buhay mo talaga sa Panginoon, wala kang ipagdadamot sa Kanya. Na halos lahat ibibigay mo sa Panginoon sa ngalan ng pasasalamat mo sa Kanya at pag-ibig mo sa Kanya. Dahil suko ang sarili mo. Pero kapag meron tayong itinatabi para sa sarili natin, pag meron tayong ipinagdadamot sa Panginoon, hindi 100% na naibibigay natin ng ating sarili sa Kanya. But the Lord Jesus Christ gave us a vivid example of what grace of giving is. He gave of Himself. Ibinigay niya yung kanyang sarili. So what is the grace of giving all about? Sorry, may langgam dito gumagapang. What is the grace of giving all about? It's about God's grace to us. Ito po yung biyaya ng Panginoon sa atin na pinagkaloob niya in the person of the Lord Jesus Christ. That is past tense. Hindi yung kasalukuyan, hindi yung hinaharap, yung nakaraan. Meron nang ibinigay ang Diyos sa atin. And that is Jesus Christ, His dear Son. We are the sole recipient of the abundant blessings of God in the person of the Lord Jesus Christ. Kaya kung tayo man ay magbibigay sa Panginoon, yung pagbibigay natin sa Panginoon ay nag-uugat doon sa unang ibinigay na ng Diyos sa atin. We give because God was the first who gave to us. Ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. At yung pagbibigay natin sa Panginoon, parang ginagantihan lamang natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo nagbibigay para i-bless pa tayo ng Diyos. We give because we have already been blessed by God. Amen po ba? Kaya tayo nagbibigay sapagkat naranasan na natin yung blessing ng Panginoon sa buhay natin. Yung dati sa impyernong punta mo, ngayon hindi na sa langit ng punta mo. And in close with that, ay yung lahat, yung abundant blessing ng Panginoon. It's not only about God's grace to us, but God's grace in us. Ito yung mga blessing na kasalukuyan mo nang nararanasan sa buhay mo. Aside from salvation from Jesus Christ, yung kasalukuyang buhay mo ay nababalutan pa ng masaganang biyaya ng Panginoon. When we experience the joy of God's grace to us, our own generosity becomes a joyful expression of our experience of grace. Parang pagpapahayag na lamang ito ng katuwaan natin doon sa mga biyayang nararanasan natin. Tinatamasa, tinatangkilik,
at ini-enjoy natin sa kasalukuyang buhay natin. So, when we say grace of giving, hindi ito dapat pabigat. Hindi ito natin dapat nararamdaman na obligasyon na kailangan natin gawin. Kundi it is a joyful expression of experiencing God's abundant blessing in our life. Third, the grace of giving means that others experience God's grace through us, and that is giving. Para yung grace naman ng Diyos, yung biyaya ng Diyos sa atin, ay maranasan din ng iba. Sa madaling salita, yung biyaya ng Panginoon sa iyo ay hindi para sa iyo talaga. Ipapadaan lamang niya sa iyo. Naniniwala ba kayo na majority, if not all, most of God's grace in your life are not for you? God will only pass that blessing through you para sa iba. God extends the experience of His kindness and mercy through our act of generosity. Para ma-experience din ng ibang tao yung kabutihan ng Panginoon by our generosity. Yung pong inuupuan po ninyo, alam niyo po ba kung saan ang galing yung mga upuan na yan? Nag-i-enjoy ngayon tayo sa upuan na yan because someone bought those chairs for us. Hindi po church ang nagbayad niyan. May ibang tao nagbayad ng mga upuan na yan. Nararanasan natin ngayon yung generosity ng ibang tao. And that is the grace of God. Yung kabutihan po ng Panginoon. Alam niyo po, noong pandemic, nagkaroon ako ng malinaw na pagkakaunawa patungkol po sa ekonomiya natin. Lagi po nating naririnig yung economy. Yung pabagsak yung economy natin, paangat yung economy natin. Di ba? Pero nung pandemic, nagkaroon ako ng clearer understanding about economy. Economy defined as the distribution of resources to different entity for efficient and productive function of a society. Di ba, pandemic, shutdown, lockdown, nagsara lahat. So, maraming mga businesses na nagsara ang na-bankrupt. Yung iba, tuluyan ang nagsara, hindi na nakabawi. At yung mga maliliit na mga negosyante, hindi rin makapagtinda, di ba? Walang nagtitinda ng ice cream sa kalsada, walang nagtitinda ng tinapa, wala yung mga yan. Nagpipisbol, wala sila. Bagsak ang economy. Bakit? Kasi walang movement. So, anong ginawa ng gobyerno po natin? Nagpamigay po siya ng pera sa mga tao. Tama po ba? Ang tawag natin doon, ayuda. Galing nyo ah. Sino po ang naranasang pumila sa ayuda? Sige nga. Ayaw nilang umamin. Konti lang. Magkano pinamimigay na pera nung pandemic? Ha? 6.5? 6.5 lang? 2 beses, so 13,000. Bakit ginawa ng gobyerno yun? Para umikot po yung economy. Dahil, ang definition po ng economy, pakinggan niyo pong mabuti ha, economy defined as the distribution of resources to different entities sa iba't iba. Either mga tao or organization. Dinistribute yung resources na yan. For what purpose? For efficient and productive function of a society. Para mag-function po yung lipunan po natin. Kaya, namudmud po ng pera sa mga tao. Hindi lamang po tayong gumawa nun, pati sa ibang mga bansa. Sa Amerika po, $1,500 per household. Biro nyo yun? 75,000 pesos sa bawat pamilya. Ang laking pera, no? Pinamigay lang. Upang sa ganon, may mga bibili na sa mga tindahan. Kasi walang bumibili eh. Para umikot yung economy. Ngayon, kung gagamitin po natin ang principle na to sa context ng church po natin, the economy of God. What is the economy of God? The economy of God defined, pakinggan niyo pong mabuti ito ha,
defined as the distribution of God's resources. Kanino niya ibibigay yung mga resources niya? To believers for efficient and productive function of His church. Pinamamahagi ng Diyos yung resources niya sa atin. Ano yung purpose ng Panginoon? For efficient and productive function of His church. Sa madaling salita, the Lord blesses you para mag-function ng maayos yung church niya. Ang purpose ng Panginoon, yung portion ng blessing na yan ng Diyos, dadaloy lang sa iyo para magamit sa kanyang gawain. Ngayon, yung blessing ng Panginoon, hindi po pantay-pantay. Teka, Pastor, hindi ba God is a God of fairness and justice? Bakit hindi pantay-pantay? Dapat equal ang distribution ng resources ng Panginoon. Tandaan nyo, nung si Joseph, dumating po yung kanyang mga kapatid para bumili ng pagkain sa Egypt, kinausap yung kanyang katiwala para punuin yung mga sako nila. Pero yung pagkakapuno ng mga sako nila, ang sabi niya doon sa kanyang steward, according to their ability. Hindi pare-pareho yung laman ng mga sako nila. According to their ability. Pagdating sa New Testament naman, yung parable of the talents, may binigyan ng 5 talents, may binigyan ng 2 talents, may binigyan ng 1 talent. Bakit hindi pare-pareho? Dahil ang sabi ng master, according to their ability. So yung blessing ng Panginoon sa atin ay nakadepende sa kakayahan natin na i-handle yung blessing ng Panginoon. Ngayon, we cannot judge God. Hindi natin siya pwedeng husgahan na, Lord, unfair ka. Bakit yung katabi ko? Mas marami yung pagpapala niya kesa sa akin. Nakikita kasi ng Diyos yung laman ng puso natin. God is more interested in the heart of the giver, not on what you gave. Kasi ang tao na meron, pero ayaw magbigay, kahit anong hamon ang gawin mo, kahit anong turo ang gawin mo, kahit anong encouragement ang gawin mo, kung ayaw talaga magbibigay, hindi magbibigay yan. Pero ang tao na wala, pag nahamon, na move ng banal na spirito, kahit wala yan, magbibigay yan. Anong difference nilang dalawa? Yung wala, nagawang magbigay. Yung meron, hindi nagbigay. Puso. Yun ang pinagkaiba nila. Puso. At doon, mas interesado ang Panginoon. Kung ano yung kalagayan ng puso natin kapag pinag-uusapan na yung pagbibigay. So the grace of giving is about God's grace to us, God's grace in us, and God's grace through us. Many years ago, nag-speak po si Pastor Cunanan dito. Mayroon po siyang definition about grace. Sabi niya, grace is something given by God to enable us to do what we cannot do on our own. Yung biyaya daw, ito yung binibigay ng Diyos sa iyo para magawa mo yung bagay na hindi mo kayang gawin sa iyong sarili. So kung ano man po yung nagagawa natin, it's only because of the grace of God. Biyaya ng Panginoon kung bakit nagagawa mo, kung ano yung mga nagagawa mo ngayon. Dahil liban sa biyaya ng Panginoon, hindi mo kayang gawin yan. Kung nakakapagbigay tayo, it's only because of the grace of God. Yan ang grace ng Panginoon. Bakit? Because the grace of God enable us. Yun ang nagbibigay ng kakayahan sa atin. Nagbibigay ng tapang, lakas ng loob sa atin na gawin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin sa ating sarili. That is the grace of God. So verse 1, Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed
on the churches of Macedonia. Gusto ba nating marinig sa Panginoon that the grace of God bestowed to the church in Tibag, bestowed to the members in Tibag, bestowed to Juan de la Cruz, na kahit alam mong meron kang personal na pangangailangan sa buhay mo, pero yung puso mo ay para sa Panginoon kahit wala ka, nagagawa mong magbigay. That is the grace of giving. The grace of giving is making a commitment to give, even though you do not have the money yet. For if it is within your ability, then it is no longer grace. Dahil ang grace, ito yung kakayahang ibinibigay ng Diyos sa iyong magawa mo ang isang bagay na hindi mo kayang gawin sa iyong sarili lang. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng kakayahan sa iyo. Ulitin ko po. The grace of giving is making a commitment to give even though you do not have the money yet. For if it is within your ability, then it is no longer grace. Ano pong sinasabi ko dito? Don't make a commitment within your means. Go beyond. Then that's grace. Dahil aasa ka lang talaga sa biyaya ng Panginoon. Lord, ito po yung kaya ko. Make a commitment beyond your means. Doon pa lamang po gagana yung grace ng Panginoon. Dahil kung kaya mo, it's not God's grace. Kaya mo eh. Hindi mo kailangan ng grace ng Panginoon eh. Pero pag hindi mo kaya, then you need the grace of God. Doon mo pa lamang makakasama talaga ang Panginoon pag hindi mo na kaya. And such commitment is what God wants from us.